Sa palengke ng Laguna, isang matandang tindera ng karne ang kilala sa kanyang pagiging bukas palad at ang kanyang paninda ay laging ubos, binibili maging ng mga opisyal ng gobyerno. Ngunit walang nakakaalam na ang karneng ibinebenta niya ay hindi galing sa hayop, kundi mula sa mga taong hindi na nakauwi. Ngayon, isa-isang nabubunyag ang mga mababahong sikreto. Ngunit ang tanong, sino ba talaga ang pinakamakasalanan? Ang matanda ba o ang mga taong kumakain ng kanyang paninda? Ang bukang liwayway ay kakasilip pa lamang sa langit ng Laguna nang magsimulang tumilaok ang mga manok mula sa bawat eskinita. Nakakapit pa ang hamog sa mga dahon ng saging, habang ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy lansa ng isda mula sa palengke na nagsisimula ng maging abala. Sa hilera ng mga tindero, may isang pwesto ang pinakaagaw pansin. Ang pwesto ng karne ni Lola Enyang. Isang matandang babaeng nakasuot ng luma at kupas na damit na laging nakangiti sa likod ng tumpok ng sariwang pulang karne. Kilala ng lahat sa palengke si Lola Enyang. Hindi siya nagagalit, laging nagbibigay ng tawad, at pinakamagaling makipagbiruan sa mga mamimili. Mabilis ang kanyang mga kamay sa paghihiwa ng karne, gamit ang malaking kutsilyo na luma na pero nananatiling matalim. Ang kutsilyong iyon daw ay pamana pa ng kanyang yumaong asawa. Walang nakakaalam kung kailan talaga nagsimulang magtinda si Lola Enyang. Ang malinaw lang, naniniwala ang lahat na ang karne sa pwesto niya ang pinakasariwa at pinakamabilis maubos. 2 kilo nga, Nay. Para sa handaan mamayang hapon, sabi ni Aling Rosing, ang tindera ng gulay sa katabing pwesto. Tipid na umiti si Lola Enyang. Kulubot ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na tila may itinatago. Rosing. Ito, mainit-init pa ang karne. Kakatay lang kaninang madaling araw. Habang nagtitimbang, bahagyang nanginginig ang kamay ni Lola Enyang, pero mabilis niya itong itinago. Malumanay ang kanyang galaw, tila ba ang bawat hiwa ng karne ay may sariling kahulugan. Nang umalis si Aling Rosing, matagal na tinitigan ni Lola Enyang ang natitirang karne sa harap niya, tila kinakausap ang isang bagay na hindi nakikita. Nang umagang iyon, puno ang palengke ng tawaran at halakhak ng mga tindero. Ngunit sa kabilang bahagi ng palengke, may isang taong nakatayo at tahimik na nagmamasid. Ang pangalan niya ay Rico. Isang batang mamamahayag na nasa edad 27, nakalilipat lang mula Maynila matapos matanggal sa trabaho sa isang malaking media company. Ngayon, nagsusulat siya bilang freelancer para sa ilang maliliit na news portal. Nang umagang iyon, pumunta siya sa palengke hindi para mamili, kundi para gumawa ng isang light feature story na may pamagat na ang mukha ng umaga sa palengke ng Laguna. Dala niya ang isang maliit na kamera at notebook. Bawat madaanan niyang tindero ay binabati niya ng magalang at kinukunan ng litrato ang paligid. Gayunpaman, huminto ang kanyang mga hakbang sa tapat ng pwesto ni Lola Enyang. May bagay na nagpapako sa kanya sa kinatatayuan. Hindi dahil sa maamong ngiti ni Lola Enyang, kundi dahil sa kakaibang amoy na biglang sumingaw. Ang amoy na iyon ay hindi amoy ng karaniwang karne. Madalas nang mag-cover si Rico sa mga katayan ng hayop. Alam niya ang amoy ng sariwang dugo. Pero iba ang amoy na ito, mas matapang, parang bakal na maihalong kung anong hindi maipaliwanag. Humapdi ang ilong niya at medyo bumaliktad ang sikmura. Napansin ni Lola Enyang ang medyo alanganing tingin ni Rico. Umiti siya, ipinakita ang mga ngiping naninilaw na sa katandaan. Reporter ka, iho. Opo, sagot ni Rico, paos ang boses pero kalmado. Nagulat si Rico. Opo. Paano niyo nalaman, Nay? Hihi. Sa paraan pa lang ng pagtingin mo sa tao, alam ko na. Sanay na ako. Maraming reporter ang mahilig magsulat tungkol sa palengking ito, sagot ng matanda. Gusto mong bumili ng karne? Bibigyan kita ng discount. Lumunok si Rico. Wala siyang balak bumili. Pero dahil sa paggalang at para makapag-usap ng mas matagal, tumango siya. Sige po, kalahating kilo lang, Nay. Pang-ulam mamaya. Kumuha si Lola Enyang ng hiwa ng karne mula sa pinakailalim na tumpok at inilagay sa timbangan. Ito ang pinakamagandang parte. Lutuin mo lang na maraming sibuyas para lumambot. Mainit ang ngiti niya, pero nakaramdam ng kilabot si Rico nang hindi niya maipaliwanag. May kakaibang kislap sa mata ni Lola Enyang habang binabalot ang karne.
Tila ba may mahabang kwento na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Naglakad pa uwi si Rico habang iniisip ang pwestong iyon. Nagsulat siya ng maliit na note sa kanyang pocketbook, lapak ng karne. Mukhang sariwa, pero may amoy na parang metal. Ang ibang tindero mukhang normal naman, kailangang imbestigahan pa. Pagdating sa maliit niyang inuupahang bahay sa gilid ng bayan, binuksan niya ang balot ng karne. Napakatingkad ng pagkapula nito, hindi gaya ng karaniwang baka. May mga pinong hibla na mukhang urat ng kamay ng tao. Umiling siya ng malakas, winaksi ang kakaibang isipin. Baka imahinasyon ko lang, bulong niya. Pero nang ilagay niya ang karne sa ref, may napansin siyang nakapagpalito sa kanya. Walang amoy na nabubulok. Kahit makalipas ang ilang oras, pareho pa rin ang amoy. Sariwa pero kakaiba. Nagtala ulit si Rico. Posibleng hindi ito karaniwang baka, baka ibang uri ng hayop. Babalik ako sa palengke bukas. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Rico sa palengke. Nakita niya si Lola Enyang na tumatawa kasama si Kapitan Darto, ang kapitan ng barangay na mahilig tumambay doon. Mukhang close sila. O-order ako ng karne para sa handaan, Nay. May darating na importanteng bisita, opisyal daw galing Kapitolyo, pagmamalaki ni Kapitan Darto. Yumuko si Lola Enyang habang naghihiwa. Huwag kang mag-alala, Kapitan Darto, bibigyan kita ng pinakasariwa para magustuhan ng mga bisita. Saglit na kumislap ang lumang kutsilyo sa kamay niya ng tamaan ng araw. Pinagmasdan ni Rico ang bawat galaw niya. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing humahampas ang kutsilyo sa karne, may ritmo itong nagpapatayo ng balahibo niya. Parang may sariling buhay ang kutsilyo. Kumuha siya ng litrato ng palihim, pero mabilis na lumingon si Lola Enyang. Kinukunan mo ba ang pwesto ko, Rico? Pwede naman. Basta huwag mong kalimutang padalhan ako ng litrato. Kinabahan si Rico pero tumango. Opo, Nay. Ipapadala ko. Ngumiti ulit si Lola Enyang. Sa pagkakataong ito, mas malapad. Mabuti. Gusto ko kasing nakikita ang sarili ko sa balita. Hihi! Tanghali na at unti-unting nawawala ng tao ang palengke. Pero hindi mapalagay si Rico. May bagay na bumabagabag sa isip niya tungkol sa karning iyon. Pakiramdam niya ay may koneksyon si Lola Enyang at ang ilang taong nawala sa paligid ng palengke nitong mga nakaraang araw. Impormasyon na nabasa niya ng pahapyaw sa local news ng Laguna noong nakaraan. 3 tao ang nawala ng walang bakas sa loob ng 2 buwan. Lahat sila ay huling nakita sa paligid ng palengke. Huwag naman sana, bulong niya. Pero mabilis siyang umiling. Tumingin siya sa pwesto ni Lola Enyang na nagsisimula ng magsara. Sa likod ng plastik na kortina, nakita niyang nililinis ni Lola Enyang ang mesa gamit ang basahan na pulang-pula na sa dugo. Pero ang pinaka-nakapagpanginig kay Rico ay nang makita niya ang malaking itim na sako na inilagay sa ilalim ng mesa, na dahan-dahang hinila ni Lola Enyang papunta sa likod ng palengke. Baka bagong stocks ng karne, isip ni Rico, sinusubukang maging lohikal, pero iba ang sinasabi ng puso niya. Pagdating ng hapon, umuwi si Rico at gumawa ng daily report. Tinitigan niya ang screen ng luma niyang laptop at dahan-dahang nag-type. Pampublikong palengke ng Laguna. Sa likod ng kabaitan ng mga tindero ay may nakatagong hindi normal. Ang tindera ng karne na si Lola Enyang ay kahina-hinala. Ang karneng binibenta ay may kakaibang amoy at tekstura. Sisiguraduhin ko pa ang pinanggalingan. Ngunit bago pa man niya mapindot ang save button, may kumatok ng mahina sa pinto ng bahay niya. Lumingon si Rico, kumabog ang dibdib. Imposibleng may bisita ng ganitong oras ng gabi. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, walang tao. Tanging isang supot na plastik na may lamang hiwa ng karne ang nakalagay sa tapat ng pinto, kasama ang kapirasong papel na may nakasulat, para kay Rico, pinakamagandang karne mula kay Lola Enyang. Matagal na tinitigan ni Rico ang supot at ng gabing iyon, hindi siya nakatulog kahit saglit. Mas malamig ang umaga sa Laguna kaysa sa karaniwan. Ang langit ay kulay abo, tila nakikisama sa pagtatago ng isang madilim na bagay. Sa kusina ng maliit niyang inuupahan, nakaupo si Rico sa harap ng mesa, nakatitig sa plato na mailamang hiwa ng karne na mukhang sariwa pa rin, kahit 2 araw na itong nasa labas ng ref.
Dapat ay nag-iba na ang kulay nito o nangangamoy na. Pero ang isang ito ay parang kakatapos lang hiwain ilang oras ang nakararaan. Kulay rosas, mamasa-masa at walang senyales ng pagkabulok. Hinawakan ito ni Rico ng marahan. Malamig, madulas. At nang ilapit niya ang ilong, bumalik ang pamilyar na amoy. Amoy bakal na menusok na may halong malabong lansa, parang dugo ng tao na bagong labas sa katawan. Hindi pwede to, bulong niya. Nagdesisyon si Rico na kumuha ng maliit na parte ng karne, binalot sa plastik, at ibinalik ang tira sa ref. Ayaw niyang mag-isip ng masama, pero ayaw tumahimik ng kutob niya. Mula noong nakaraang gabi, matapos matanggap ang kakaibang padala mula kay Lola Enyang, hindi na naging payapa ang pakiramdam niya. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, parang naririnig niya ang bulong sa tainga niya, "Pinakamagandang karne para sa'yo, Rico." Nanaginip pa siya ng masama, nakita niya si Lola Enyang na nakatayo sa gitna ng madilim na palengke. Hawak ang malaking kutsilyong puno ng dugo, habang tumatawa ng mahina. At sa ilalim ng pwesto nito, may mga kamay ng taong lumalabas mula sa ilalim ng mesa. Tinapik ni Rico ang pisngi ng malakas. Panaginip lang yun. Panaginip lang. Nang tanghaling iyon, dinala ni Rico ang maliit na sample ng karne sa ospital kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niya. Si Irina, isang batang forensic expert na madalas tumulong sa kanya sa mga investigative articles noong nasa Maynila pa siya. Matalino at mapag-alinlangan si Rina. Hindi siya madaling maniwala sa mga kakaibang bagay ng walang siyentipikong ebidensya. Hay naku, Rico. Kalilipat mo lang sa Laguna, naghahanap ka na naman ng gulo, sabi ni Rina habang nagsusuot ng latex gloves. Hindi ako naghahanap ng gulo, Rina. May nakita lang akong kakaiba sa palengke. Ang karneng to, hindi nabubulok kahit 2 araw na. Gusto ko lang malaman kung anong karne to. Tinitigan siya ni Rina ng may pagtataka, pero tumango rin. Sige, check ko sa lab, hintay ka lang dito. Naglakad-lakad si Rico sa waiting area ng forensics. Ang amoy ng alcohol at disinfectant ay tumutusok sa ilong. Hindi niya inakalang babalik siya sa ganitong lugar na laging nagpapakaba sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Rina na seryoso ang mukha. Rico, mahina ang boses niya, halos manginig. Alam agad ni Rico na may hindi tama. Anong meron? Tinanggal ni Rina ang gloves at tinitigan si Rico ng malalim. Sabi mo karne ito galing sa palengke, di ba? Galing sa tindera ng karne na ang pangalan ay Lola Enyang. Bumuntong hininga ng malalim si Rina. Rico, hindi ito baka, hindi rin baboy. Ito ay, huminto siya sandali bago nagpatuloy ng pabulong. Karne ito ng tao. Pakiramdam ni Rico ay tumigil ang daloy ng dugo niya. Biglang tumahimik ang kwarto. Tinitigan niya ang mukha ni Rina, umaasang biro lang yun. Teka. Sigurado ka? Huwag kang magbiro, Rina. Hindi ako nagbibiro. Tinest ko na ang tissue fibers at hemoglobin. Ang pattern ay khas sa tao. 2 beses ko pang tinest para sigurado. Natigilan si Rico. Nanginig ang kaliwang kamay niya. So sa buong panahong ito ang kinakain ko. Mabilis na sumingit si Rina. Hindi mo kinain, di ba? Hindi. Pero niluto ko ng kaunti, hindi ko lang ginalaw. Mabuti naman. Tinitigan siya ni Rina ng may pag-aalala. Rico, mag-ingat ka. Kung totoo ngang binebenta to sa palengke, ibig sabihin may taong nagbebenta ng karning tao ng hayagan. Hindi ito maliit na bagay. Tinitigan ni Rico ang plastik na may tira ng sample sa mesa. Lola Enyang, bulong niya. Nang hapong iyon, bumalik si Rico sa palengke. Kulay kahel na ang langit at isa-isa nang nagsasara ang mga tindero. Pero bukas pa ang pwesto ni Lola Enyang. Mukha siyang kalmado habang inaayos ang huling hiwa ng karne at kumakanta ng lumang kundiman. Uy, Rico, napadaan ka ulit, bati ni Lola Enyang ng magiliw. Bibili ka ba ulit? Sinubukan ni Rico nang umiti kahit kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi po, Nay. Napadaan lang, tinitingnan ang palengke sa hapon. Matagal siyang tinitigan ni Lola Enyang bago ngumiti ng maliit. Mahilig kang magsulat tungkol sa mga tao sa palengke, no? Opo, Nay. Gumagawa ako ng feature tungkol sa mga inspiring na tindero.
Tumawa ng mahina si Lola Enyang. Hehe, tindera lang ako ng karne, iho. Walang inspiring sa buhay ko. Ang buhay ko ay puro hiwa, timbang, benta. Ganun lang. Pero napansin ni Rico ang isang bagay na hindi karaniwan sa likod ng pwesto. May malaking timba na natatakpan ng puting tela. Mula sa ilalim nito, may tumutulong maitim na pulang likido sa sahig. Nay, ano iyan? Mahinang tanong ni Rico. Ah, tira-tirang hiwa lang iyan kanina. Huwag mong buksan, malansa pa ang amoy, mabilis na sagot ni Lola Enyang. Nagbago ang tono ng boses niya, hindi na magiliw. Tumango si Rico, pero sa loob-loob niya, sigurado siyang hindi tira ng baka ang laman ng timba. Nang gabi, sa inuupahan niyang kwarto, nakaupo si Rico sa harap ng laptop. Sinubukan niyang magsulat ng artikulo tungkol sa natuklasan niya, pero hindi tumitigil sa panginginig ang kamay niya. Binuksan niya ulit ang mga litratong kinuha niya sa palengke. At sa isa sa mga litrato, sa may ibabang sulok ng mesa ni Lola Enyang, may nakita siyang nagpasuka sa kanya. Sa gitna ng mga hiwa ng pulang karne, may isang daliri ng tao na kumpleto pa ang kuko. Diyos ko, tinakpan ni Rico ang bibig, mabilis ang paghinga. Tiningnan niya ang iba pang litrato at lalo siyang nakumbinsi. Hindi yun effect ng ilaw o ilusyon, daliri talaga yun ang tao. Agad niyang binuksan ang cellphone, tinawagan si Rina. Rina, may nakita akong ebidensya sa litrato. Sigurado akong nagbebenta talaga ng karning tao ang tindera. Sa kabilang linya, tarantang sumagot si Rina. Rico, huwag kang magsalita ng basta-basta sa labas. Ay send mo sa akin ang picture ngayon din, pero huwag kang magbabanggit ng pangalan muna. Okay. Sige, ay send ko ngayon. Pero nang akmang isesend na ni Rico ang litrato, biglang namatay ang ilaw sa bahay niya. Dilim lahat. Narinig niya ang mga hakbang mula sa labas ng bintana. Dahan-dahan, huminto ang mga hakbang sa tapat mismo ng pinto. Nagpigil ng hininga si Rico, kinuha ang cellphone, pero low battery na. Tapos, may narinig siyang malambing na boses mula sa labas. Rico, nakain mo na ba ang karne? Ang boses na iyon ay kay Lola Enyang, mahina, malambing, pero nagpayelo sa buong katawan ni Rico. Hindi siya sumagot, nakatitig lang sa pinto na bahagyang umuuga tila may nakadikit na kamay doon. Bukas punta ka ulit sa palengke ha, may masariwa pa akong karne. Bulong ng boses bago lumayo ang mga hakbang. Nakahinga lang ng maluwag si Rico makalipas ang ilang minuto. Agad niyang nilock ang lahat ng pinto at bintana, naupo sa sahig habang hawak ang ulo. Isang bagay ang sigurado, hindi na siya makakatakas ngayon. Masyado na siyang maraming alam. At ewan ko ba, mula sa direksyon ng ref, may narinig siyang maliit na tunog na parang may gumagalaw sa loob. Nang buksan ni Rico ang pinto nang may pag-aalinlangan, nakita niya ang hiwa ng karne na itinago niya noon ay nag-iba na ng anyo, parang may kagat ng tao sa isang dulo. Kinabukasan ng umaga, makapal na hamog ang bumabalot sa bubong ng palengke ng Laguna. Nanunuot ang lamig ng hangin, pero mataas pa rin ang enerhiya ng palengke. Naglakad si Rico ng dahan-dahan sa masisikip at maputik na pasilyo, tinatakpan ang mukha gamit ang sombrero at face mask. Pumunta siya hindi bilang journalist na nagsusulat ng simpleng balita, kundi bilang isang lihim na investigador. Hindi siya natulog magdamag. Ang bulong ni Lola Enyang sa harap ng pinto niya ay patuloy na umaalingaw sa isip niya. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang kulubot na mukha na nakangiti ng samar, na may mga matang parang nagtatago ng madilim na sikreto. Alam niyang iisa lang ang paraan para mapatunayan ang lahat. Obserbahan si Lola Enyang ng malapitan. Sa palengke, matao na ulit ang pwesto ni Lola Enyang. Parang walang nangyari. Nakatayo si Lola Enyang sa likod ng mesang kahoy, naghihiwa ng karne ng kalmado, mabilis at pulido ang kamay. Kumikislap ang lumang kutsilyo sa bawat hiwa. Ang tunog ng bakal ay umaalingaw ng mahina sa gitna ng ingay ng mga mamimili. Nay, sariwa pa ba ang karne? Tanong ni Aling Rosing habang nilalapag ang basket. Sariwang-sariwa, Rosing. Kakarating lang kagabi, masiglang sagot ni Lola Enyang. Saan ba galing, Nay? Ang galing mong kumuha ng laging sariwang karne. Tumawa ng mahina si Lola Enyang, ang mga mata ay nakatingin sa direksyon ni Rico na nakatayo sa medyo malayo. Nakalaan na ang grasya, Rosing. Ang importante maayos ang paghiwa natin para hindi malansa.
Pinagmasdan ni Rico ang eksena mula sa likod ng tumpok ng sako ng gulay. Itinala niya ang bawat galaw ni Lola Enyang. Tuwing may bibili, humihiwa si Lola Enyang sa parehong parte ng karne. Sa ilalim ng mesa mula sa isang lalagyan na natatakpan ng itim na tela. Hindi siya kailanman kumukuha sa karneng nakasabit sa harap. Mabilis na nagsulat si Rico sa notebook niya. Itim na lalagyan sa ilalim ng mesa, main source ng karne. Bandang 10:00, nang magsimula ng lumuwag ang palengke, nagpanggap si Rico na lumapit. Magandang umaga, Nay. Dami niyo pong customer ngayon ah. Oh, Rico. Nga eh. Sa awa ng Diyos, lalong nagugustuhan ng mga tao ang karne ko. Hehe, Nay, pwede ba akong mag-interview saglit? Para lang sa feature story tungkol sa matatag na tindera. Tinitigan siya ni Lola Enyang saglit bago tumango. Pwede, pero mamaya na lang, iho. Magde-deliver muna ako ng order. Magde-deliver ng order? Order ng importanteng tao. Hihe. Mga opisyal sa Kapitolyo. Gustong-gusto nila ang karne dito. Malambot daw at matamis. Ang huling pangungusap ay nagpatayo ng balahibo ni Rico, malambot at matamis, parang naglalarawan ng karning tao, hindi baka. Pwede po ba akong tumulong, Nay? Tumawa ng mahina si Lola Enyang pero malamig ang mata. Kakaiba ka talaga, Rico. Reporter na gustong magbuhat ng karne? Pero sige, sumama ka na lang kung gusto mong makita. Makalipas ang kalahating oras, may dalang-dalawang malaking sako ng karne na nakabalot sa itim na plastik si Lola Enyang. Naglakad siya palabas ng palengke dumaan sa likod na pasilyo na tahimik at sumunod si Rico sa likod habang nagpapanggap na kumukuha ng litrato. Maalinsangan at madilim ang pasilyo. Matapang ang amoy lansa. Sa dulo ng daan, may naghihintay na itim na van. Dalawang malaking lalaki ang bumaba ng sasakyan. Ang isa ay nakabarong at may suot na gintong relo. Binati nila si Lola Enyang nang may paggalang. Nay, ready na ang order? Eto na, 2 sakong karne. Sabi ni Sir, para sa handaan ng mga opisyal, di ba? Tumango ang lalaking nakabarong at naglabas ng makapal na brown envelope at iniabot kay Lola Enyang. Gaya ng dati, Nay. Huwag nang ipagsabi kahit kanino. Gusto namin ang malinis mong trabaho. Kumuha ng litrato si Rico mula sa malayo, sa siwang ng kahoy na bodega, pero kumakabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Pagkaalis ng van, nanatiling nakatayo si Lola Enyang ng matagal. Tinitigan niya ang pera sa kamay niya tapos tumingin sa makulimlim na langit. Mapungay ang mata pero may tipid ng ngiti sa labi. Ngiti na hindi malaman kung malungkot, kontento, o baka puno ng paghihiganti. Nang hapon, nakipagkita si Rico kay Rina sa maliit na cave malapit sa ospital. Maputla ang mukha niya at mapula ang mata sa puyat. Rina, nakita ko mismo. Nagbigay si Lola Enyang ng 2 malaking sako sa mga nagpakilalang opisyal ng Kapitolyo. Nagbayad sila gamit ang makapal na envelope. Imposibleng karaniwang transaksyon lang yun. Seryosong tumingin si Rina. Sigurado kang opisyal sila? Kilala ko ang isa. Na-interview ko na siya nung nagtatrabaho pa ako sa Maynila. Si Samuel Arifin. Natahimik si Rina. Nagbibiro ka ba? Mataas na opisyal si Samuel Arifin. Imposibleng masangkot siya sa ganyan. Kung imposible, bakit siya pupunta mismo sa eskinita ng palengke para kumuha ng karne kay Lola Enyang? Yumuko si Rina, nag-iisip ng malalim. Rico, delikado na to, mag-ingat ka. Kung talagang may malaking opisyal na sangkot, hindi lang ito ordinaryong kriminal, malaking sindikato to. Tinitigan ni Rico ang tasa ng kape na lumamig na. Gusto ko lang malaman ang isang bagay, Rina. Saan galing ang karneng iyon? Pagdating ng gabi, hindi na nakapagpigil si Rico. Nagdesisyon siyang bumalik sa palengke, sa pagkakataong ito ay mag-isa, may dalang maliit na flashlight at kamera. Madilim ang palengke, tanging huni ng kuliglig at hangin sa gabi ang naririnig. Pumasok siya sa likod kung saan dumaan si Lola Enyang kanina. Mabagal ang hakbang, maingat para walang ingay. Binuksan niya ang maliit na flashlight at sinuyod ang pwesto ni Lola Enyang na ngayon ay wala ng laman. Nandoon pa rin ang amoy lansa sa hangin.
Tuyo ang mesang kahoy, pero sa ilalim ay may pulang mansa na tumutulo mula sa siwang ng tabla. Lumuhod si Rico, hinila ang itim na telang tumatakip sa malaking lalagyan sa ilalim ng mesa. At nang iangat niya ito, napigil niya ang hininga. Sa loob ng lalagyan ay hindi tira ng baka, kundi mga putol na bahagi ng katawan ng tao, kamay, hita, pati ulo na kalahating naagnas na. Nabitawan ni Rico ang flashlight, nanginig ang kamay ng husto. Muntik na siyang sumigaw, pero tinakpan ang sariling bibig. Kailangan niyang maging kalmado. Mabilis siyang kumuha ng litrato at tinakpan ulit ang tela. Pero nang tumayo siya, nakarinig siya ng mahihinang hakbang sa likod niya. Rico. Mahina at patag ang boses, pero nagpatigil ng tibok ng puso niya sandali. Dahan-dahan siyang lumingon. At tama nga, nakatayo doon si Lola Enyang, suot pa rin ang lumang damit at maihawak na kutsilyo. Ay, Rico, anong ginagawa mo sa pwesto ko ng ganitong oras? Malambing niyang tanong, pero ang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Sinubukan ni Rico na magsalita pero nabulunan siya. Gusto ko lang kumuha ng litrato para sa balita. Dahan-dahang lumapit si Lola Enyang. Bawat hakbang ay umaalingaw sa basang sahig. Litrato pala. Pero bakit mo binuksan yung lalagyan, iho? Umatras si Rico ng isang hakbang tapos dalawa. Sorry po, Nay. Hindi ko sinasadya. Matagal siyang tinitigan ni Lola Enyang bago biglang ngumiti. Hehe, okay lang. Ngayon alam mo na ang sikreto ko, Rico. Lalong lumapad ang ngiti niya. Huwag kang matakot. Lahat na nakaalam ng sikretong to, tumatahimik din sa huli. Bago pa sila makasagot, narinig ang sirena ng patrol car sa malayo. Mabilis na lumingon si Lola Enyang at bumulong, Rico, tumakbo ka na. Kapag nalaman ng pulis na nandito ka, iisipin nilang ikaw ang pumatay. Hindi na nag-isip si Rico. Tumakbo siya palabas ng palengke ng mabilis. Habang sa likod ay naririnig ang mahinang boses ni Lola Enyang, lahat kumakain ng karne ko, iho. Pero walang nakakaalam kung sino ang kinakain nila. Huminto si Rico sa dulo ng kalsada. Hinihingal, tumutulo ang malamig na pawis. Tumingin siya sa madilim na langit sa itaas ng palengke ng Laguna at nalaman ang isang bagay, kabubukas lang niya ng pinto papunta sa tunay na impyerno. Bumuhos ang malakas na ulan sa Laguna ng gabing iyon. Kumidlat na nagbigay liwanag sa bubong ng palengke na basa pa mula sa ulan kaninang hapon. Nakaupo si Rico sa sala ng inuupahan niya, tinitingnan ang mga litrato sa kamera. Tuwing tinititigan niya ang laptop screen, nanginginig ang mga mata niya. Ang mga putol na katawan, itim na lalagyan, mesang kahoy, malinaw na na-record ang lahat. Alam niyang ang nakita niya ay hindi bagay na pwedeng i-report basta-basta. Pero kung hahayaan niya, mas marami pang tao ang mawawala. Kasama na siya. Nag-vibrate ang cellphone sa mesa. Lumabas ang pangalan ni Rina sa screen. Rina. Rico, nasaan ka? Tegang at nagmamadali ang boses ni Rina. Sa bahay. Bakit? Huwag kang lalabas. Kauwi ko lang galing ospital. May 2 taong naghahanap sa'yo doon. Nanigas si Rico. Sino? Nagpakilalang pulis, pero kakaiba ang tono. Sabi ng isa, hinahanap ka dahil sangkot ka sa data theft. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Nagpapanggap lang sila. Nagpapanggap? Anong ibig mong sabihin? Hinahanap ka nila dahil sa kaso ni Lola Enyang. Sigurado ako. Tumayo si Rico, pinatay ang ilaw at isinara ang bintana. Makinig ka, Rina, huwag kang lalabas ng bahay. Lilipat ako ng pwesto ngayong gabi. Magkita tayo bukas ng umaga sa coffee shop sa tapat ng ospital. 8:00. Maliwanag. Maliwanag. Mag-ingat ka. Naputol ang tawag. Kinuha ni Rico ang backpack, inilagay ang laptop at memory card, at nagmadaling lumabas. Pero pagbukas niya ng pinto, huminto siya. Sa ilalim ng ulan, may 2 anino sa dulo ng eskinita. Ang isa ay nagsindi ng sigarilyo. Dahan-dahang isinara ni Rico ang pinto. Nandito na sila. Kinabukasan ng umaga, iba ang pakiramdam sa Laguna. Sa kalsada, maraming pulis na nakauniporme at may ilang itim na sasakyan na may logo ng gobyerno na nakaparada sa harap ng palengke.
Nagbubulungan ang mga tao tungkol kay Lola Enyang, pero walang nakakaalam kung anong totoong nangyari. Naghintay si Rico sa coffee shop na pinag-usapan nila ni Irina. Pero tumatakbo ang oras. Lumampas ang alas 8, alas 9, at halos alas 10 na. Wala pa rin si Rina. Sinubukan niyang tumawag pero walang sumasagot. 1, 2, 3 beses hanggang sa wakas ay tumunog ang automated message. The number you have dialed is currently unattended. Nagsimulang magpanik si Rico. Kinuha niya ang jacket, nagbayad, at mabilis na naglakad papunta sa bahay ni Irina sa likod ng ospital. Ambon at tahimik ang kalsada. Pagdating sa harap ng bahay ni Rina, medyo nakabukas ang gate. Nakabukas pa ang ilaw sa teras. Kahit mataas na ang araw. Rina, mahina niyang tawag. Walang sumagot. Pumasok si Rico. Hindi nakakandado ang pinto. Sa sala, nakataob ang upuan. May basag na baso sa sahig at may pulang mansa sa dulo ng mesa. Napigil ni Rico ang hininga. Sinundan niya ang bakas papunta sa kusina at nakita ang puting panyo ni Rina na puno ng dugo. Sa tabi nito ay may maliit na papel na may sulat kamay na nagmamadali. Huwag kang makialam sa usapan ng karne. Rico, ingatan mo ang buhay mo. Nanginig ang kamay ni Rico. Alam niyang hindi ito simpleng banta. Nakuha na nila si Rina. Nang hapong iyon, sa ibang lugar, nakaupo si Lola Enyang sa loob ng maliit na kwarto sa palengke na binabantayan ng 2 malaking lalaki. Pansamantalang sarado ang pwesto niya. Pero sa loob ng kwartong iyon, amoy lansa pa rin ang karne. Nay, sabi ng isa sa mga lalaki. Sabi ni boss manahimik ka lang daw, huwag nang magsalita kahit kanino tungkol sa huling padala. Blankong tumingin si Lola Enyang sa harap. Boss, sa tingin niyo ba tanga ako? Alam ko na kung sino ang nasa likod nito. Suminghal ang lalaki. Tama na. Gusto lang ni boss na magbenta ka ng karne. Huwag nang magtanong. Tipid na umiti si Lola Enyang, malamig ang tingin. Sa tingin niyo taga-Katay lang ako. Hindi niyo alam kung anong tinatago ko. Tumawa ng mapang-asar ang lalaki, pero dahan-dahang tumayo si Lola Enyang, naglakad papunta sa malaking lalagyan sa sulok. Binuksan niya ng kaunti ang takip at agad na sumingaw ang matapang na amoy. Isang pagkakamali lang, kayo ang magiging paninda bukas, kalmadong sabi ni Lola Enyang. Nagkatinginan ang 2 lalaki. Namutla ang mga mukha nila. Isinara ulit ni Lola Enyang ang lalagyan. Sabihin niyo sa boss niyo, hindi ito ordinaryong karne. Utang ito na hindi pa bayad. Nang gabi, nagdesisyon si Rico na bumalik sa palengke. Alam niyang iisang tao lang ang makakasagot. Si Lola Enyang. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. May police line sa likod na pinto ng palengke at may 2 bantay. Pero alam ni Rico ang sikretong daan sa vegetable section. Dahan-dahan siyang sumingit, tiniis ang baho at halumigmig. Sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang bulungan. Nay, tapos na si Rina. Ang mabigat na boses ay galing sa 2 lalaking nakita niya kaninang umaga. Nagpigil ng hininga si Rico. Good, patag na sagot ni Lola Enyang. Pero tanga kayo. Buhay pa si Rico at kapag nagsalita siya, tapos kayong lahat. Anong gagawin namin sa kanya? Tumahimik ng matagal si Lola Enyang bago sumagot ng mahina. Hayaan niyong siya ang lumapit sa akin. Minsan, mas mabilis makamatay ang takot kaysa sa kutsilyo. Nagulat si Rico. Alam ni Lola Enyang na nakikinig siya. Lumingon siya pero nasipan niya ang basyong lata. Klang! Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal. Sino yan? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Tumakbo si Rico ng mabilis hanggat kaya niya, tinahak ang pasilyo ng palengke papunta sa likod. Umulan na naman at hinabol siya ng mabibigat na hakbang. Muntik na siyang madulas pagliko sa masikip na eskinita, pero nakalabas siya sa main road at nakasakay sa tricycle na nagkataong dumaan. Sa buong biyahe, hindi siya tumigil kakalingon. Bawat anino ng ilaw ng sasakyan ay nagpapatigil ng puso niya. Nawawala si Irina. Tahimik ang mga pulis. May proteksyon si Lola Enyang na malalakas na tao at ngayon siya na lang ang tanging nakakaalam ng lahat. Sa ibang lugar, sa loob ng lumang bodega sa likod ng palengke, nakaupo si Lola Enyang mag-isa.
Umuugoy ng marahan ang nakasabit na ilaw, nagbibigay liwanag sa malungkot niyang mukha. Sa kamay niya, may lumang litrato. Siya kasama ang isang lalaki at isang batang lalaki. Tumulo ang luha niya ng dahan-dahan. Patawarin mo ako, Ramon, mahina niyang bulong. Pinatay ka nila noon dahil sa pera. Ngayon hayaan mong maramdaman nila ang lasa ng sarili nilang kasalanan. Tinitigan niya ang hiwa ng karne sa mesa ng blanko tapos ngumiti ng maliit. Usisero lang si Rico pero mabait na bata. Huwag mo siyang sisihin, Lord. Ako ang may sagutin sa lahat ng ito. Mula sa dilim may lumapit na tao. Isang lalaking naka-Amerikana, may mamahaling relo at kalmado ang boses na kilalang-kilala ng mga taga-Laguna. Nay, malambing niyang sabi. Bakit kayo nagsasalita sa ibang tao? Matagal siyang tinitigan ni Lola Enyang bago nagsalita ng mahina. So dumating ka na rin sa wakas, Kapitan Darto. Malamig na umiti si Kapitan Darto. Kung magpapatuloy kayo ng ganyan, malalaman ng mga tao ang sikreto natin. Kasama na ang anak ko. Tinitigan siya ni Lola Enyang ng matalim. Anak mo no? Tinitigan ni Kapitan Darto ang lumang litrato sa kamay ni Lola Enyang at nanigas. Namutla ang mukha niya. Bumulong si Lola Enyang ng mahina. Anak mo iyon na anak ko rin. Bumubuhos pa rin ang malakas na ulan ng gabing iyon. Sa loob ng lumang bodega sa likod ng palengke, lalong naging nakakatakot ang paligid. Naghalo ang amoy ng dugo at basang kahoy. Habang ang tunog ng kulog ay paminsan-minsang nagbibigay liwanag sa mukha ni na Lola Enyang at Kapitan Darto na magkaharap. Nakatayo si Lola Enyang sa harap ng mesang kahoy na puno ng mansa ng dugo. Nanginginig ang kamay niya sa emosyon. Si Kapitan Darto, ang lalaking naka-Amerikana at may mamahaling relo, ay nakatitig sa kanya ng matalim, pero may ibang nasa likod ng tingin niya. Takot. Nay, sabi niya sa mabigat na boses, huwag mo nang ungkatin ang nakaraan. Matagal na iyon. Tumawa ng mahina si Lola Enyang, paos at mapait ang boses. Matagal na. Sa tingin mo kayang burahin ng panahon ang kasalanan? Darto, pinatay mo ang asawa ko. Darto. Pinatay mo si Ramon at hinayaan mo akong mabuhay na parang bangkay. Nagbenta ng laman ng tao para pagtakpan ang kahihiyan mo. Natahimik si Kapitan Darto. Humampas ng malakas ang mga salita. Humakbang siya palapit, pero itinaas ni Lola Enyang ang kutsilyo sa kamay niya. Gumawa ng matalim na anino sa pader ang ilaw. Noon, patuloy ni Lola Enyang ng mahina. Pumunta ka sa bahay ko, sabi mo tutulungan mo ang pamilya nung mawala si Ramon. Naniwala ako. Akala ko mabuti kang tao, pero ikaw pala ang nagtapo ng bangkay niya sa ilog at kinuha ang lahat ng pera ng proyekto na tinanggihan niya. Kinuyom ni Kapitan Darto ang kamao. Wala kang alam dyan. Namatay si Ramon dahil sa sarili niyang desisyon. Sariling desisyon, sigaw ni Lola Enyang. Nagtutubig ang mata. Pinatay siya. At ikaw ang nag-utos sa mga taong iyon. Mahabang katahimikan. Tanging tunog ng ulan sa bubong na yero ang naririnig. Huminga ng malalim si Kapitan Darto. Enyang, ayokong buksan ang lumang sugat. Pero kung magpapatuloy ka, hindi lang ikaw ang mapapahamak. Anak mo rin. Natahimik si Lola Enyang. Tumalim ang tingin niya. Ang lakas ng loob mong bantaan ang anak ko. Lumapit si Kapitan Darto. Kalmado ang boses pero tumutusok. Sino sa tingin mo si Rico? Nanigas si Lola Enyang. Dahan-dahang nahulog ang kutsilyo sa sahig, lumikha ng tunog ng bakal. Matagal siyang tinitigan ni Kapitan Darto bago bumulong, si Rico ay dugo nating dalawa, Enyang. Ilang oras ang lumipas, nakaupo si Rico sa masikip niyang kwarto na magulo ang isip. Kakatapos lang niyang panoorin ulit ang video sa kamera niya, ang parteng kausap ni Lola Enyang ang dalawang lalaki sa palengke nung gabi. Pero may isang bagay na hindi niya napansin noon. Sa recording na iyon, nung isinara ni Lola Enyang ang malaking lalagyan ng mga putol na katawan, bumulong siya ng mahina. Para kay Ramon, sana matahimik ka dyan. Itinigil ni Rico ang video. Ramon, bulong niya. Sino iyon? Binuksan niya ang lumang news archive sa laptop at tinipe ang Ramon Laguna Corruption Project. Lumabas ang ilang lumang artikulo, balita 20 years ago.
Isang tapat na engineer na nagngangalang Ramon ang natagpuang patay sa ilog matapos tanggihan ang government project na maihinalang korupsyon. Ang pangalan ng isa sa mga suspect na binanggit noon ay Darto. Natigilan si Rico. Kapitan Darto. Mabilis niyang isinara ang laptop. Nagsisimula ng magtugma ang lahat. May galit si Lola Enyang. Si Darto ay makapangyarihang opisyal na sangkot sa lumang kaso at ewan ko kung bakit lahat ay nauwi sa parehong palengke at parehong karne. Kinabukasan ng gabi, bumalik si Rico sa palengke. Pero sa pagkakataong ito hindi siya nagtago. Dumiretso siya sa pwesto ni Lola Enyang, tumayo sa harap ng pinto at kumatok ng mahina. Nay, si Rico po. Alam ko na ang lahat. Hindi nagtagal, bumukas ng kaunti ang pintong kahoy. Lumabas ang mukha ni Lola Enyang sa siwang, pagod ang mata pero puno ng pasanin. Pumunta ka pa rin, Rico. Gusto mo bang mamatay? Gusto ko lang malaman ang totoo. Tumahimik sandali si Lola Enyang tapos binuksan ng malaki ang pinto. Pasok. Sa loob, maalisangan at tahimik. Umupo si Lola Enyang sa lumang silya, nilalaro ang maliit na kwintas sa liig. May laman itong lumang litrato ng isang binata at batang lalaki. Si Ramon to, mahina niyang sabi. Asawa ko, mabuting tao, tapat. Pero katapatan ang pumatay sa kanya. Nakinig si Rico nang hindi sumisingit. Noon, batang opisyal pa si Darto. Nagtrabaho sila sa road project. Alam ni Ramon na nagnanakaw ng malaking pondo si Darto, kaya tumanggi siyang pumirma. Kinagabihan, nawala siya. Pagkaraan ng 3 araw, inanod ang bangkay niya sa ilog. Sabi ng pulis, aksidente. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Nakita ko ang singsing ng asawa ko sa bodega sa likod ng bahay ni Darto. Tumulo ang luha ni Lola Enyang ng dahan-dahan. Mula noon namuhay ako mag-isa. Nag-alaga ako ng sanggol, batang sabi nila galing sa ampunan. Pero alam kong kamukha siya ni Darto. Tinitigan siya ni Rico nang hindi kumukurap. Sino ang batang iyon? Dahan-dahang iniangat ni Lola Enyang ang mukha, tinitigan si Rico nang may tinging nagpatayo ng balahibo niya. Ikaw, Rico. Nanigas si Rico. Parang tumigil ang ulan sa labas. Parang nagyelo ang lahat. Patuloy ni Lola Enyang ng mahina. Anak ka ni Darto pero anak din kita. Natakot si Darto noon na mahuli kaya ipinaalaga ka niya sa iba. Pero nung lumaki ka na, hinanap kita at natagpuan kita. Mula noon binantayan kita ng palihim. Nay, nagbenta ako ng karne hindi para yumaman. Gusto ko lang maramdaman nila ang parehong guilt. Si Darto at mga kaibigan niyang kumain ng karneng iyon, kumakain sila ng karne mula sa mga taong tumulong pagtakpan ang pagkamatay ni Ramon. Bawat kagat ay para sa paghihiganti. Hinawakan ni Rico ang ulo niya. Parang umiikot ang mundo. Nay, kalokohan to, malaking kasalanan to. Tumayo si Lola Enyang, mapula ang mata. Matagal nang nagpatong-patong ang kasalanan, iho. Ito lang ang paraan ko para tapusin. Sa tingin mo ba darating ang hustisya mula sa pulis na kontrolado ni Darto? Hindi makasagot si Rico. Umatras siya ng nanginginig. Pero bago siya makaalis, hinawakan ni Lola Enyang ang kamay niya. Rico, ikaw ang nag-iisang pag-asa ko. Pakiusap kapag wala na ako, ibunyag mo ang lahat ng to sa publiko. Ipaalam mo sa mundo kung sino talaga si Darto. Tinitigan ni Rico ang matandang mukha na pagod, puno ng sugat, pero makatao rin. Tumango siya ng dahan-dahan. Pangako, Nay. Ilang oras ang lumipas pagkaalis ni Rico, nakaupo si Lola Enyang mag-isa sa pwesto niya. Umihip ang hangin sa gabi na nagpagalaw sa nakasabit na ilaw. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng kotseng huminto sa harap ng palengke. Bumaba ang 2 lalaking nakaitim. Nay, sabi ng isa, pinapasundo kayo ni Boss Darto. Mumiti ng samar si Lola Enyang. Sa wakas naglakas loob din siyang lumabas. Tinitigan siya ng lalaki ng malamig. Hindi para makipagkwentuhan, Nay. Sabi ni Boss kailangang tapusin ang usapang to ngayong gabi. Tinitigan ni Lola Enyang ang malaking lalagyan sa gilid ng mesa. Hinaplos niya ang dulo ng kutsilyo sa kamay niya at mahinang sinabi, kung ganun, pakisabi sa boss niyo. Matagal na rin akong handa. At nang gabing iyon, may narinig na sigawan mula sa loob ng palengke.
Tunog ng bagay na bumagsak tapos mahabang katahimikan. Kinabukasan ng umaga, nakatanggap si Rico ng mensahe galing sa unknown number. Kung gusto mong malaman ang nangyari sa nanay mo, pumunta ka sa lumang rest house sa Tagaytay. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Nagtapos ang mensahe sa isang pangungusap na nagpalamig ng dugo niya. Mula kay Darto, tatay mo. Nanunuot ang hangin sa gabi sa Tagaytay. Dahan-dahang bumaba ang makapal na hamog, tinatakpan ang likulikong daan na tahimik at basa ng hamog. Huminto ang lumang kotseng minamaneho ni Rico sa harap ng malaking rest house na kulay abu-abu, nakatayo ng tahimik sa pagitan ng mga puno ng pino. Mahigpit niyang hinawakan ang mensahe sa cellphone. Ang mga salitang di mula kay Darto, tatay mo, ay patuloy na umiikot sa isip niya parang masamang orasyon na ayaw tumigil. Kumabog ang dibdib niya, pero tinalo ng kuryosidad ang takot. Lumabas siya ng kotse, tinitigan ang gusali. Iisa lang ang ilaw sa labas, madilim, nakabitin sa itaas ng malaking pintong kahoy. Lahat ng bintana ay natatakpan ng makapal na kortina. Walang tunog, tanging ihip ng hangin at patak ng ulan sa bubong. Mabagal na humakbang si Rico. Hindi pala nakakandado ang pinto sa harap. Dahan-dahan niya itong itinulak. Umingit ng malakas ang bisagra. Madilim at maalikabok ang loob ng rest house, pero may kakaibang amoy sa hangin. Pinaghalong amoy ng insenso at parehong amoy ng hilaw na karne. Kapitan Darto, sigaw niya, walang sumagot. Pumasok siya ng mas malalim. Sa sala, may malaking mesa na may dark red na mantel. Sa ibabaw nito, nakakalat ang mga lumang litrato, drawing ng construction projects, mukha ng mga opisyal, at isa sa mga ito ay litrato ng batang Lola Enyang na nakangiti habang may kargang sanggol. Lumapit si Rico at tinitigan ang litrato ng matagal. Nanginig ang kamay niya. Ako yan. Bulong niya. Biglang may narinig na yabag mula sa likod. Mabigat at kalmado. Tama ka, narinig ang malalim at mabigat na boses. Ikaw yan. Mabilis na lumingon si Rico. Nakatayo doon si Kapitan Darto na naka-gray na coat at itim na scarf. Gwapo pa rin ang mukha para sa lalaking may edad na ganun, pero ang malamig niyang mata ay nagpayelo sa dugo ni Rico. Welcome, Rico, mahina niyang sabi habang papalapit. Kanina pa kita hinihintay. Umayos nang tayo si Rico. Nasaan si Lola Enyang? Huminto si Kapitan Darto, matalim na tumingin diretso sa kanya. Kamukhang-kamukha mo ang nanay mo nung bata pa siya, matigas ang ulo at laging mausisa. Huwag mong ibahin ang usapan. Nasaan siya? Tipid na umiti si Kapitan Darto. Okay lang siya sa ngayon. Kinuyom ni Rico ang kamao. Kapag sinaktan mo siya. Relax, Rico. Hindi ako ganun kasama. Isa pa, wala naman akong balak saktan ang nanay mo. Ang ginawa niya ang nagtulak para magkaganito ang lahat. Tinitigan siya ni Rico ng matalim. Ang ginawa niya, nagbenta lang siya ng karne sa palengke dahil pinilit mo siya. Tumawa ng mahina si Kapitan Darto. Sa tingin mo dahil lang sa pilitan? Hindi, iho. Siya ang nagsimula. Pinrotektahan ko lang ang malaking sikreto para manatiling buhay ang lahat. Malaking sikreto. Sikretong mas madumi pa sa inaakala mo. Naglakad si Kapitan Darto papunta sa mesa, kinuha ang isa sa mga lumang litrato at ipinakita kay Rico. Ipinakita ng litrato ang ilang taong nakatayo sa harap ng lumang ospital, kasama ang batang si Irina, Doña Rusty at Lola Enyang. Nanlaki ang mata ni Rico. Rina, Doña Rusty, magkakakilala sila noon pa. Tumango si Kapitan Darto. Silang lahat ay bahagi ng secret project 20 years ago. Project para gumawa ng network ng organ supplier ng tao. Noong una para sa medical purposes, pero naging negosyo. Ang nanay mo ang contact sa field. Umiling si Rico, hindi makapaniwala. Impossible. Hindi mamamatay tao si nanay. Patag na tumingin si Kapitan Darto. Masyado kang inosente, iho. Ang karneng binenta ng nanay mo ay hindi lang paghihiganti, negosyo yun. Binibenta ang organ sa ibang bansa, ang tira ay ginagawang karne para sa local consumption para matakpan ang ebidensya. At sinong pinakanakinabang? Nanay mo mismo. Nagalit si Rico. Sinungaling. Minamanipula mo lang ang lahat.
Lumapit si Kapitan Darto, ang mga mata ay parang tumatago sa dibdib ni Rico. Sa tingin mo kailangan ko ng pera galing sa karne? May kapangyarihan ako, Rico. Pero ang nanay mo, uhaw siya sa paghihiganti. Gusto niyang kumain ng karning tao ang lahat ng opisyal na sangkot noon nang hindi namamalayan kasama ako. Gusto niyang maramdaman naming lahat ang sarili niyang kasalanan. Tumahimik sandali. Yumuko si Rico. Mabilis na umikot ang isip niya. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Isa lang ang gusto kong malaman, sabi niya sa huli. Kung talagang may sala si Lola Enyang, bakit mo siya tinatago ngayon? Huminga ng malalim si Kapitan Darto. Dahil may ebidensya siya na pwedeng umasak sa lahat. Anong ebidensya? Recording ng lumang file mula sa Project Ramon. Itinago niya sa isang lugar sa palengke. Kapag nalaman ng ibang tao, pwedeng bumagsak ang lahat ng opisyal sa Laguna, kasama ako. Kaya nagpadala ako ng tao sa palengke ng gabing yun. Tinitigan siya ni Rico, may na-realize. So, mga tauhan mo ang pumatay kay Irina. Tumingin sa baba si Kapitan Darto at bumuntong hininga. Masyadong madaldal si Rina. Ayoko sanang mangyari yun. Pero minsan kailangan ng sakripisyo sa mundong ito. Umatras si Rico ng isang hakbang, nasusuka sa narinig. Halimaw ka. Hindi, Rico. Produkto lang ako ng sistemang akala mo patas. Biglang may narinig na malakas na tunog mula sa pinto. Blag! Bumukas ng malaki ang pinto sa likod ng rest house at pumasok ang matandang babae na nakaitim na coat. Si Lola Enyang. Puno ng sugat at lupa ang mukha, pero nagliliyab ang mata sa galit na hindi pa nakita ni Rico noon. Nay, sigaw ni Rico. Tiningnan siya ni Lola Enyang tapos lumipat kay Darto. Akala ko wala kang lakas ng loob na magpakita sa sarili mong anak, Darto. Umayos lang tayo si Kapitan Darto. Pumunta ako dahil nagsisimula ka ng mabaliw. Hinihila mo ang anak natin sa putik na ikaw mismo ang gumawa. Suminghal si Lola Enyang. Ikaw ang nagsimula ng putik na to nung pinatay mo ang asawa ko, Darto, at sa tingin mo mananahimik lang ako. Matagal silang nagtitigan. Lalong lumakas ang ulan sa labas. Kumidlat sa malayo. Tumayo si Rico sa gitna nila. Parang nahati ang puso niya. Tama na. Pareho kayong mali. Pumatay kayo ng tao, nagbenta ng karning tao, at ngayon nagtuturuan kayo kung sino ang pinakamalinis. Tinitigan siya ni Lola Enyang ng malambing. Nak, hindi mo naiintindihan? Sumigaw si Rico. Naiintindihan ko, Nay. Naiintindihan kong mali lahat ng to, pero bakit hindi kayo tumigil? Humakbang si Kapitan Darto pasulong, tinitigan si Rico ng matalim. Dahil walang pwedeng tumigil, Rico. Nakakain na ng mundong to ang karning sila mismo ang gumawa. Biglang namatay ang ilaw sa rest house. Dilim lahat. Tanging kislap ng kidlat ang paminsan-minsang nagpapakita sa mukha nilang tatlo. Narinig ang mga tumatakbong hakbang mula sa labas. Bang! Bang! Pumutok ang ilang baril. Nabasag ang salamin. Rico, dumapa ka, sigaw ni Lola Enyang habang hinihila ang anak sa sahig. Bumabaon ang bala sa dingding, may sumisigaw sa labas. Naging munting digmaan ang rest house. Sinubukan ni Rico na tumingin kay Darto, pero nakadapa na ang lalaki sa likod ng mesa. Sino yan? Mga tauhan kong nagtrador, sigaw ni Darto. Pumunta sila para kunin ang recording. Hinila ni Lola Enyang si Rico papunta sa pinto sa likod. Tara nak, ngayon na. Tumakbo sila palabas sa makipot na eskinita sa likod ng rest house, habang umaalinggaw pa rin ang putok ng baril. Lumingon sandali si Rico, nakita si Kapitan Darto na nakatayo sa bintana may hawak na baril, namamaril palabas. Lalong lumakas ang ulan. Hinawakan ni Lola Enyang ang kamay ni Rico ng mahigpit habang hinihingal. Nak, kailangan nating tapusin to. Bukas ng umaga hanapin mo iyon sa ilalim ng pwesto ni Mama, sa kahoy na kahon sa pinakailalim. Nandoon ang katotohanan ng lahat. Makapal ang hamog sa Laguna ng umagang iyon. Mas tahimik kaysa sa karaniwan ang palengke na madalas ay maingay. Nagbubulungan ang mga tao habang nakatingin sa pwesto ng karne ni Lola Enyang na kalahati ay nakasara tulad ng sugat na hindi pa natahi. Nakatayo si Rico sa harap ng pwesto na pagod ang mukha.
Magaang mata, nanginginig ang katawan pero hindi natitinag ang desisyon. Hindi siya natulog magdamag, nakaupo lang sa kotse sa gilid ng bayan hinihintay ang umaga. Malinaw pa sa mga mata niya ang nasusunog na rest house. Ang tunog ng pagsabog, ang sigaw ni Lola Enyang, at ang liwanag ng apoy na lumamon sa lahat. Pero bago sumabog ang rest house, nag-iwan ng huling mensahe ang nanay niya. Hanapin mo ang kahoy na kahon sa ilalim ng pwesto ni Mama. Nandoon ang lahat ng sagot, nak. Lumunok si Rico at dahan-dahang itinaas ang trapal na tumatakip sa mesa ng paninda ng nanay niya. Naroon pa rin ang amoy lansa na kumapit na sa kahoy, pero ngayon ay maihalong amoy ng kalawang at alikabok. Kinapa niya ang ilalim ng mesa, naghanap. Naramdaman ng kamay niya ang mga kalawanging pako, maluwag na tabla, at sa wakas ay isang secret panel na pwedeng usog. Gamit ang kaunting puwersa, inangat niya ang tabla at nanlaki ang mata niya. Sa ilalim nun ay mailumang kahoy na kahon na puno ng mansa ng natuyong dugo. Huminga ng malalim si Rico, sinubukang pakalmahin ang sarili at binuksan ang kahon. May ilang gamit sa loob. Isang lumang kamera na may baterya pa. Tumpok ng mini EC tapes at isang lumang folder na may nakasulat sa malalaking letra. Proyekto Ramon. Bumilis ang tibok ng puso ni Rico. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may medical documents, project orders mula sa matataas na opisyal, at litrato ng mga biktima. Ang ilan ay mukhang pamilyar bilang residente sa palengke. Maging ang mga tinderong matagal nang nawawala ng walang balita. Pero sa huling pahina, may litrato ni Doña Rusty at Kapitan Darto na nagkakamayan sa harap ng operating room. Sa likod nila, nakapaskil ang banner ng National Humanitarian Donor, Ramon Hospital 2002. Tinakpan ni Rico ang bibig, nasusuka. Nanginig ang kamay niya nang hawakan ang litrato bago inilagay ang lahat ng dokumento sa maliit na bag. Alam niyang hindi lang ito ebidensya ng korupsyon. Ebidensya ito na ang buong network ng mga opisyal sa probinsya ay sangkot sa organ trafficking at pagbebenta ng karning tao. Ngunit bago pa siya makatayo, narinig ang mga hakbang na papalapit mula sa likod ng pwesto. Mabilis na lumingon si Rico. May dumarating na mabagal pero sigurado ang hakbang. Doña Rusty. Malamig ang mukha. Pareho ang ngiti. Nakalungkot siya na kulay chocolate at dark glasses tila hindi nasa palengke, kundi nag-iinspeksyon ng malaking investment. Magandang umaga, Rico, malambing niyang bati. Umatras si Rico ng kalahating hakbang. Doña Rusty, anong ginagawa niyo dito? Ngumiti ng maliit si Doña Rusty. Alam kong darating ka. Masyado kang kamukha ng nanay mo. Matigas ang ulo at laging mausisa. Naggalit ang ngipin ni Rico. So totoo ngang alam mo ang lahat ng ito. Tumango ng santay si Doña Rusty. Siyempre, isa ako sa nagsimula ng Proyekto Ramon 20 years ago. Pero sayang, hindi alam ni Enyang kung kailan dapat tumigil. Tumigil siya dahil pinilit, sigaw ni Rico. Tumawa ng mahina si Doña Rusty, malamig ang tawa. Pinilit? Hindi, iho. Ang nanay ko at nanay mo ay parehong biktima. Biktima ng ambisyon, biktima ng sistema. Pero ang kaibahan, nag-enjoy ang nanay mo sa sakit na iyon. Galit siyang tinitigan ni Rico. Sinungaling ka. Gusto lang gumanti ni nanay dahil kayong lahat ang pumatay kay tatay. Tinagilid ni Doña Rusty ang ulo at naglakad paikot kay Rico ng dahan-dahan parang predator na sinusuri ang biktima. Tatay mo, sa tingin mo si Darto ang pumatay sa kanya? Tinitigan siya ni Rico ng matalim. May alam ka? Higit pa sa alam, sagot niya habang lumalapit. Namatay ang tatay mo dahil kay Lola Enyang mismo. Pinutol niya ang katawan at ibinenta ang karne sa palengke sa unang pagkakataon para mabayaran ang malaking utang matapos mabigo ang proyekto. Yun ang simula ng lahat. Nanigas si Rico. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat. Impossible. Nanginginig ang boses niya. Hindi magagawa iyon ni nanay. Tinitigan siya ni Doña Rusty ng malalim. Hindi anghel si Enyang, Rico. Tao lang siya na nasira at ang taong nasira ay kayang gawin ang pinakamasamang bagay para mabuhay. Tumingin sa lupa si Rico. Parang gumuho ang lahat ng alaala niya nung bata pa siya sa isang iglap. Ang tawa ni Lola Enyang, ang mainit na luto gabi-gabi, ang malambot na yakap.
Lahat ngayon ay parang maskara ng lumang kasalanan. Pero bago pa makapagpatuloy si Doña Rusty, narinig ang pito ng pulis sa malayo. Ilang itim na kotse ang dumating ng mabilis, pinalibutan ang palengke. Nagpanik si Rico. Ano to, Donya? Patag siyang tinitigan ni Doña Rusty. Sa tingin mo hahayaan kitang ilabas ang ebidensyang iyan dito? Dalawang lalaking nakaitim na uniforme ang lumitaw mula sa likod. Hinablot ng isa ang bag na dala ni Rico. Nanlaban si Rico, nanipa, pero masyado silang malakas. Pinalo ng isa ang batok niya. Umikot ang mundo at nagdilim ang lahat. Nang magising si Rico, nasa madilim at mamasa-masang basement siya. Nakabitin ang madilim na neon light sa kisam. Nakatali ang kamay at paa niya sa silyang bakal. Sa harap niya nakaupo si Doña Rusty na may parehong iti kaninang umaga. Sa likod niya, nakatayo si Kapitan Darto na malungkot ang mukha at mapula ang mata dahil sa kulang sa tulog. Ano to, Kapitan Darto? Sigaw ni Rico. Bumuntong hininga ng malalim si Kapitan Darto. Rico, hindi ka na dapat bumalik. Sumingit si Doña Rusty, pero alam na niya ang lahat. So, anong plano mo? Matagal na tinitigan ni Darto ang anak. Hindi ko siya papatayin. Matalim na tinitigan siya ni Doña Rusty. Kung hindi mo kaya, ako mismo ang gagawa. Kumuha siya ng maliit na baril sa bag, itinutok kay Rico. Pero bago siya makapagpaputok, pinigilan ni Darto ang kamay niya. Huwag mong gagalawin, Rusty. Anak ko siya. Biglang naging tensyonado ang kwarto. Tinitigan sila ni Rico ng salitan, parang pinipiga ang puso niya. Kayong dalawa, ano ba talaga ang tinatago niyo? Umiti ng siniko si Doña Rusty. Ang tinatago namin ay kinabukasan. Kailangan ng mundong to ang taong kayang gumawa ng marumi para makapamuhay ng malinis ang iba. Tumingin sa baba si Kapitan Darto, paos ang boses. Pero masyado na tayong malayo. Biglang may narinig na maliit na pagsabog mula sa labas, tapos sigawan at putukan. Tumakbo ang isang guard papasok, nagpapanik ang mukha. Donya, inaatake tayo. May pumasok sa likod na daanan. Agad na tumayo si Doña Rusty. Sino? Pautal-utal na sumagot ang guard, matandang babae. May dalang gasolina at kutsilyo. Nanlaki ang mata ni Kapitan Darto. Enyang. May narinig na isa pang sigaw sa labas. Tapos kumalat ang amoy ng gasolina sa hangin. Sa isang iglap, dinilaan ng apoy ang dingding na kahoy, uminit at nagulo ang kwarto. Kulay abo ang langit ng Laguna ng tanghaling iyon, tila nakikisama sa lahat ng nangyari. Ang itim na usok mula sa sunog sa lumang bodega sa gilid ng bayan ay tanaw pa rin sa malayo, gumugulong ng mabagal sa ibabaw ng bubong ng palengke na sunog ang kalahati. Sa gitna ng amoy ng abo at nasusunog na gasolina, naglalakad si Rico ng pajuwang-jiwang, tinatakpan ang mukha ng lumang jacket. Nanginginig pa rin ang kamay niya, naririnig pa rin ang taingan niya ang alinggaw ng sigaw. Ang tili ni Lola Enyang na ayaw magpaligtas, at ang boses ni Kapitan Darto na pinipilit siyang tumakbo. Parang umiikot ang mundo, pero alam ni Rico ang isang bagay. Buhay pa siya para tapusin ang sinimula ng nanay niya. Sa loob ng maliit na bag na nakadikit sa katawan niya, nakatago ang importanteng file ng Proyekto Ramon, dokumento, litrato, at pira-pirasong video mula sa lumang kamera na nailigtas niya bago lamunin ng apoy ang lahat. Ang lahat ng iyon ngayon ang nag-iisang ebidensya na ang bentahan ng karning tao ay hindi alamat ng palengke, kundi katotohanang binabantayan ng matataas na opisyal. Nagtago si Rico sa masikip na paupahan sa gilid ng San Pablo. Pag-aari ang lugar ng kaibigan niyang si Tommy, dating teknisyan na tumulong sa coverage ni Rico noon. Alam mo ba, Tol? Hinahanap ka na ng pulis kung saan-saan, mahinang sabi ni Tommy habang isinasara ang kurtina ng bintana. Sabi nila ikaw ang may gawa ng sunog at patayan. Blankong tumingin lang si Rico. Siyempre sasabihin nila iyon. Wala silang pwedeng sisihin kundi ang biktima. Umupo si Tommy sa tabi niya. Sigurado ka bang itutuloy mo to? May pera sila, armas, at media. Inilabas ni Rico ang kaset sa bagi, ang wala sila ay nag-iisang katotohanan. At yun ang ibibigay ko sa lahat. Binuksan niya ang lumang laptop na gumagana pa, tapos ipinasok ang kaset sa mini reader. Malabo ang screen, nagpapakita ng black and white recording. Ang petsa ay 20 years ago.
Sa video, makikita ang lumang operating room at ilang taong naka-doctor's coat. Sa gitna nila, malinaw na makikita ang batang mukha ni na Doña Rusty at Kapitan Darto na nakatayo sa gilid ng operating table. Habang sa ibabaw ng mesa, nakahandusay ang katawan ng taong wala ng buhay. Tinitigan ni Rico ang screen nang naninigas ang panga. Hindi na ito balita, kumpisal na to ng kasalanan. Pero, ilang minuto pa lang tumatakbo ang recording, narinig ang malakas na katok sa pinto sa harap. Bog bog bog. Agad na tumayo si Tommy, tinitigan si Rico nang may panik. Pulis! Mabilis na pinatay ni Rico ang laptop at itinago ang bag sa ilalim ng sahig na kahoy. Tumakas ka sa likod, Tom. Pipigilan ko sila dito. Nag-aalangang tumingin si Tommy. Sigurado ka? Bilis! Pagkawala ni Tommy sa pinto ng kusina, binuksan ni Rico ang pinto sa harap. Dalawang lalaking nakasibilyan ang nakatayo sa labas. Tegang ang mga mukha. Inilabas ng isa ang badge. Rico Pranata. Inaaresto ka namin sa kasong murder, arson, at pagnanakaw ng government documents. Tumingala si Rico, tinitigan sila, malamig ang mata. Government documents, ang ibig niyong sabihin ebidensya tungkol sa Proyekto Ramon? Tinitigan siya ng isang lalaki ng matalim. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi sumagot si Rico. Tinitigan niya ang likod ng lalaki papunta sa itim na kotseng naghihintay sa daan at alam niyang hindi ito ordinaryong pulis. Kung gusto niyo akong hulihin, mahina niyang sabi, pwede, pero huwag niyong asahang mamamatay ang katotohanan kasama ko. Bago pa makasagot ang lalaki, sinipa ni Rico ang pinto ng malakas hanggang sa tumama sa dibdib ng kalaban. Tumakbo siya palabas sa bintana ng kusina, dumaan sa masikip na eskinita at tumalon sa bakod sa likod. Hinabol siya ng mga yabag at sigaw sa likod. Tumakbo si Rico ng mabilis hanggat kaya niya, tinahak ang masisikip na daan at maliit na palengke. Mabigat ang hininga, pero mas mabigat ang determinasyon. Alam niya kung saan pupunta. Sa lumang istasyon sa Laguna, kung saan pwede pang ma-access ang public internet ng walang fee. Nang hapong iyon, mainit at masikip ang hangin. Nakaupo si Rico sa lumang silya sa waiting room ng istasyon na bihirang gamitin. Inilabas niya ang laptop, kumonekta sa network, at sinimulang i-upload ang lahat ng file ng Proyekto Ramon sa independent journalism server ng dati niyang kasamahan sa Maynila. Nanginginig ang asul na upload button sa screen. Matagal niya itong tinitigan, handa nang pumindot ang hintuturo. Pero bago pa niya magawa, may narinig siyang malambing na boses mula sa likod. Huwag mong gawin yan, Rico. Nanigas si Rico. Lumingon siya. Nakatayo si Kapitan Darto ilang metro mula sa kanya nang walang bantay, walang armas. Mukha siyang mas matanda. Mas marami ng puting buhok kaysa dati. Pumunta ako ng mag-isa, mahinang sabi ni Darto. Gusto ko lang makipag-usap. Tinitigan siya ni Rico ng matalim. Pag-uusapan ang ano? Tungkol sa kung paano mo niloko ang lahat kasama na ako. Bumuntong hininga si Darto. Hindi mo naiintindihan, nak. Minsan, mas maraming buhay ang nasisira ng katotohanan kaysa kasinungalingan. Buhay nino. Buhay ng bulok na opisyal. Hindi buhay ng mga mamamayang walang alam. Lumapit si Darto ng isang hakbang. Kapag nag-leak ang file na yan, magkakagulo ang bansa. Lahat ng opisyal, pulis, ospital, susugurin ng masa. Papatayin nila ang sinumang pinaghihinalaang sangkot. Gusto mo bang maulit ang madugong kasaysayan tulad ng mga madidilim na taon noon? Tumayo si Rico, tinitigan siya ng diretsyo. Gusto ko lang malaman ng tao para wala nang mamatay ng walang saysay gaya ni Lola Enyang. Yumuko si Darto. Alam ni Enyang na hindi rin mababago nito ang lahat. Alam niya pero matapang siya. Yun ang pinagkaiba nyo. Nangingilid ang luha sa mata ni Darto. Sa unang pagkakataon, ang mukha ng opisyal ay hindi mukhang kriminal, kundi isang amang nawawala sa landas. Kapag in-upload mo yan, paos niyang sabi, hindi magtatagal ang buhay mo, Rico. Hindi ka nila hahayaang huminga. Mapait na umiti si Rico. Huli na ang lahat, tay. Nakuha na nila ang lahat sa akin. Tinitigan niya ang laptop screen at pinindot ang upload button. Nagsimulang umandar ang progress bar, dahan-dahang tumaas ang porsyento.
Nakatayo lang si Darto, hindi na sumubok pumigil, pumikit na lang, tila tinatanggap ang tadhana. Makalipas ang ilang minuto, mula sa labas ng istasyon, narinig ang ugong ng mga sasakyang papalapit. Inilawan ng spotlight ang bintana. Lumitaw si Doña Rusty kasama ang grupong kumpleto sa armas. Darto, galit niyang sigaw. Dinala mo dito ang batang yan. Lumingon si Darto. Hindi mo na kailangang itago ang kahit ano. Alam na ng mundo, Rusty. Tumawa ng malamig si Doña Rusty. Hindi pa. Hindi pa tapos ma-upload ang file. 0 seconds lang ang kailangan ko para patayin ang lahat. Itinutok niya ang baril kay Rico. Tumayo si Darto sa harap ng anak. Huwag mo siyang gagalawin. Tumabi ka, Darto. Sa tingin mo may mababago ang sakripisyo mo. Biglang pumutok ang baril. Binasag ng malakas na tunog ang hangin at nasuray ang katawan ni Darto. Dumugo ang balikat niya. Sumigaw si Rico at tumakbo para saluhin ang bumabagsak na ama. Humakbang si Doña Rusty pasulong. Patayin mo ang upload na iyan o mamamatay ka kasama niya. Tinitigan siya ni Rico. Hawak ang katawan ni Darto na naghihingalo. Sa laptop screen. 79% na ang upload progress. Tinitigan ni Rico si Doña Rusty ng diretsyo, puno ng apoy ang mata. Wala nang mapipigilan pa. Boom! Ang huling tunog ay hindi galing sa armas, kundi sa laptop na biglang sumara dahil sa bala. Pero huli na ang lahat. 3 araw matapos yanigin ng upload ang bansa, hindi na gaya ng dati ang Laguna. Ang mga kalsadang dati ay puno ng manininda ngayon ay naging dagat ng mga tao. Ang banner na may nakasulat na iipatupad ang katarungan para sa biktimang si Ramon. Wagayway sa gitna ng usok ng mga sinusunog na gulong. Binato ang mga opisina ng gobyerno. Mahigpit na binabantayan ng mga armadong pulis ang malaking ospital. Pinag-uusapan ng bawat tao ang isang pangalan, Rico Pranata, ang batang journalist na nagbunyag ng madilim na sikreto ng bansa. Pero sa gitna ng kaguluhan, nagtatago si Rico sa isang lumang kubo sa paanan ng bundok Banahaw. Gumagaling na ang sugat sa balikat niya, pero lalong bumibigat ang puso niya. Nakaupo siya sa teras, pinagmamasdan ang makapal na hamog na bumababa habang hawak ang kwintas ni Lola Enyang, ang nag-iisang pamanang natira. Sa maliit na gisi ng bantay ng kubo, patuloy na ibinabalita ang kaguluhan sa iba't ibang lungsod. Inaresto ng pulis ang 5 opisyal ng ospital at isang direktor ng pharmaceutical company dahil sa pagkakasangkot sa Proyekto Ramon. Pero ang pangunahing utak na si Doña Rusty ay pinaghahanap pa rin. Pumikit si Rico. Naninikip pa rin ang dibdib niya sa pangalang iyon. Hindi niya alam kung buhay pa si Doña Rusty matapos ang insidente sa istasyon. Pero sinasabi ng kutob niya, hindi pa tapos ang giyera. May narinig na papalapit na hakbang. Dumating si Tommy na may dalang 2 tasa ng kape. Alamat ka na, tol, sabi niya habang umuupo. Hinahanap ka na ng foreign media. Pero sabi ng gobyerno traidor ka. Tipid na umiti si Rico. 2 mukha ng parehong barya. Binuksan ko lang ang tinakpan nila. Bumuntong hininga ng malalim si Tommy, pero malala ang epekto, tol. Maraming inosenteng tao ang nadamay. Sinugod ng masa ang ospital, binugbog ang mga nurse, pinalabas ang mga pasyente. Akala nila lahat ng nandoon ay kasali sa Proyekto Ramon. Natahimik ng matagal si Rico. Hindi yun ang gusto ko, Tom. Gusto ko lang malaman nila. Ang problema, hindi lang nalaman ng tao, tol. Nagalit sila. Tumingin si Rico sa malayo sa lambak na may hamog. Minsan nakakasakit talaga ang katotohanan bago makapagpagaling. Madilim ang langit ng hapong iyon parang gabi. Sa malayo, kumikidlat, tila hindi rin mapalagay ang langit. Nagsusulat si Rico sa notebook, sinusubukang isulat ang mga nangyari. Sa unang pahina, isinulat niya, matalim ang katotohanan. Pwede itong pumatay kapag hindi ginamit ng maingat. Biglang may tunog ng motor na huminto sa harap ng kubo. 2 tao ang bumaba na nakaitim na jacket at dark helmet. Tumayo agad si Tommy, alerto ang mata. May bisita ka? Umiling si Rico, pero masama agad ang kutob niya. Kumatok ng malakas sa pinto ng kubo. Rico Pranata, alam naming nasa loob ka. Labas ngayon na. Tegang na tumingin si Tommy sa kanya.
Sino sila? Alam na ni Rico ang sagot, hindi pulis. Dahan-dahan niyang isinilid ang flash drive sa bulsa ng pantalon at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, agad na nagtaas ng baril ang isa sa mga lalaki. Sa tingin mo astig ang sirain ang bansa? Tinitigan siya ni Rico nang walang takot. Kung nakatayo ang bansa sa ibabaw ng bangkay ng mga inosente, baka kailangan niyang sirain. Muntik nang marinig ang putok ng baril, pero bago lumabas ang bala, may bumaril mula sa malayo. Bumagsak ang lalaking nakamaskara. Sumigaw sa panik ang isa pa, namaril kung saan-saan papunta sa gubat. Hinila ni Rico si Tommy pababa, nagtago sa likod ng mesa. Mula sa direksyon ng mga puno, lumabas ang figura ng babaeng nakalong jacket, ay hawak na maikling baril. Magulo ang buhok, pero kilala niya ang mga matang iyon. Doña Rusty. Nanigas si Rico. Hindi pwede. Parehong ngiti ang ibinigay ng babae. Sa tingin mo ganun lang kadaling mamatay? Pumasok si Rusty, sinipa ang baril mula sa kamay ng isa pang lalaking buhay pa. Umalis kayo dito, malamig niyang sabi. Sa amin to. Tumakbo ang lalaki sa takot. Tinitigan ni Rusty si Rico ng matalim. Alam mo ba ang ginagawa mo, Rico? Hindi ka lang nagbunyag ng sikreto, nagsimula ka ng jera. Tumayo si Rico, nanigas ang katawan. Matagal na ang jera, Donya. Tinanggal ko lang ang maskara. At anong resulta? Namamatay ang mga tao sa kalsada, sinusunog ang mga ospital. Lahat dahil sa idealistang bata na tulad mo na hindi naiintindihan ang totoong mundo. Kung ang totoong mundo ay nangangahulugan ng pagpatay sa mahihirap para sa organ nila. Ayokong mabuhay sa mundong iyon. Suminghal si Rusty habang ibinababa ang baril. Sa tingin mo masaya akong gawin yun? Sa tingin mo hindi ako nandidiri tuwing nakikita ko ang mga bangkay na yun? Pero hindi mo alam ang isang bagay, Rico. Aprobado ng central government ang proyekto Ramon. Tagasunod lang ako. Kung hindi ako sumunod, pamilya ko ang unang papatayin. Tinitigan siya ni Rico nang walang imik. So lahat ng iyon ay dahilan lang para mabuhay. Hindi dahilan, katotohanan yun. At ngayon na nag-leak ang sikreto, darating sila para burahin ang lahat ng saksi kasama na. Bumulong si Tommy sa panik. Kailangan nating tumakas. Matalim na tinitigan sila ni Rusty. Hindi na kayo aabot. Papunta na sila dito. Pero matutulungan ko kayong makalabas kapag ibinigay mo ang original flash drive. Alam ni Rico na ang flash drive na iyon ang nag-iisang kopya ng lahat ng ebidensya, kasama ang recording ni Kapitan Darto na hindi pa na-i-upload. Tinitigan niya si Rusty. Bakit ako maniniwala? Dahil pagod na rin ako, Rico. Gusto ko nang tapusin to sa tamang paraan. Pero kapag napunta ang dokumentong iyan sa maling tao, talagang guguho ang bansang to. Matagal na tinitigan ni Rico ang mukha ng babae. May pagod, may pagsisisi at may katotohanan doon. Sa huli, inilabas niya ang flash drive sa bulsa, pero hindi agad ibinigay. Kapag nagsinungaling ka ulit, Donya, sumusumpa ako. Ako mismo ang maglilibing sa'yo. Dahan-dahang tumango si Rusty. Kung nagsisinungaling ako, handa akong mamatay. Lumabas silang tatlo sa kubo sakto sa pagkarinig ng sirena mula sa malayo. Nakahilerang bumaba sa daang lupa ang mga itim na sasakyan. Tinuro ni Rusty ang direksyon ng gubat. Doon may lumang daan na dating logistics post, dyan tayo makakalabas hanggang Sipanas. Tumakbo sila sa ilalim ng malakas na ulan. Sinisipa ng paa ang putik. Nagsimulang marinig ang putukan sa likod. Lumingon si Rico saglit. Sumabog ang kubo na pinagtataguan nila kanina dahil tinamaan ng maliit na granada. Banatan niyo sila. Huwag hayaang mabuhay. Sigaw ng isa sa mga umatake. Patuloy sa pagtakbo sina Rico at Tommy. Hinihingal. Gumanti ng putok si Rusty ng ilang beses. Nagbibigay ng oras para makapagtago sila sa likod ng malaking bato. Naging bagyo ang ulan. Tinatamaan ng kidlat ang mga puno. Sa gitna ng kaguluhan, nakaramdam si Rico ng kakaiba, nakakatakot na katahimikan. Tinitigan niya si Rusty na nakaluhod na ngayon sa lupa dahil ubos na ang bala. Takbo, Rico, sigaw niya. Pero Donya, bilis. Ito ang chance mo.
Bago pa nila siya mahila, tumayo si Rusty at binaril ang sasakyan ng kalaban. Isang malakas na pagsabog ang sumabay sa nakakasilaw na puting liwanag. Yumanig ang gubat sa malakas na pagsabog. Tumalsik si Rico paatras, bumagsak sa maputik na lupa. Nang dumilat siya, ang natira na lang ay usok at amoy ng sunog na bakal. Nawala na si Rusty. Ilang oras ang lumipas, nakalabas sina Rico at Tommy sa main road. Sa malayo, nakita nila ang dumaang patrol car na maisakay ng mga biktima at guho. Bumuhos ng malakas ang ulan ng gabing iyon sa Laguna. Ang tunog ng tubig na tumutulo sa bubong ng mga bahay ay humahalo sa etyo ng sirena ng pulis sa malayo. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang naglakad ang isang binata papunta sa lumang gusali na dating local news office na ngayon ay ginawa ng independent archive room. Siya si Rico Pranata, ang journalist na kilala na ngayon sa buong bansa. Kalahati ng tao ay tinatawag siyang bayani, kalahati ay itinuturing siyang traidor. 3 buwan na ang nakalipas mula noong pagsabog sa gubat, mabilis na nagbago ang mundo. Sinubukan ng gobyerno na pagtakpan ang kaso ng Proyekto Ramon. Pero ang kopya ng data at report na palihim na in-upload ni Rico ay kumalat na sa ibang bansa. Tinawag itong Laguna Leaks din ng international media. Ilang matataas na opisyal ang inaresto kasama si Samuel Arifin, ang president na kilala rin bilang Golden Boy ng gobyerno. Pero ang pangalang gumulat sa lahat ay ang huling pangalan sa listahan, Samuel Arifin bin Enyang. Nalaman din sa wakas ng mundo na ang opisyal na sangkot sa network ng Proyekto Ramon ay anak ng tindera ng karne na kilalang mabait sa palengke ng Laguna. Nang umagang iyon, naimbitahan si Rico sa isang international forum sa Maynila. Ang maindeme ay katotohanan at katapangan sa likod ng kaso sa Laguna. Puno ng kamera at journalist mula sa iba't ibang bansa ang malaking gusali. Sa unahan nakaupo ang mga representative ng AC, human rights organizations, at activists. Pero sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, walang laman ang puso ni Rico. Bago umakyat sa podyum, tinapik ni Tommy ang balikat niya. "Ready ka na?" Tipid na umiti si Rico. "Ewan ko kung ready o hindi. Gusto ko lang ng isang bagay, para wala nang kailangang kumain ng karma meat gaya nila." Tumama ang spotlight sa mukha niya nang tumayo siya sa harap ng mikropono. Tahimik ang paligid. Binuksan ni Rico ang gusot na papel sa kamay niya. "Hindi ako bayani. Saksi lang ako. Saksi ng lupang nagpapakain sa mga tao gamit ang dugo ng mahihirap. Nagsusulat ako hindi para sa paghihiganti, kundi para sa mga hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong magsalita." Huminto siya sandali. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Si Lola Enyang, ang tindera ng karne sa palengke ng Laguna. Kilala siya ng mundo bilang mamamatay tao, pero kilala ko siya bilang ina. Inang nawalan ng lahat dahil sa bulok na sistema. Hindi siya monster. Tao lang siya na nadala ng agos ng kasalanan na likha ng kapangyarihan. Narinig ang mahinang palakpakan sa sulok ng kwarto, pero hindi tumigil si Rico. Lagi tayong naniniwala na ang krimen ay nanggagaling sa mahihirap. Pero ang totoo, ang tunay na krimen ay ipinanganganak sa mga mesa ng meeting na naka-aircon, mula sa mga ballpen na pumipirma sa mga proyekto ng kamatayan. Tinitigan niya ng diretso ang kamera. At para sa inyong nakaupo pa rin sa komportabling silya, na kumakain sa gintong plato, pero nagbubulag-bulagan sa pagdurusa ng mga tao, tandaan nyo, hindi kayo kumakain ng karne ng baka. Kumakain kayo ng karma. Tahimik ang kwarto, walang naglakas loob magsalita. Tumingin si Rico sa upuan ng guest of honor. Doon nakaupo si Samuel Arifin, nakaposas ang kamay, walang ekspresyon ang mukha. Nang magtama ang paningin nila, may kakaibang nangyari. Parang tumigil ang oras sandali. Tinitigan siya ni Rico ng walang puot. Hindi lang siya kurakot, mahina niyang sabi. Anak din siya na pumatay sa sarili niyang ina nang hindi alam. Pagkatapos ng event, lumabas si Rico ng building naglakad sa ilalim ng makulimlim na langit ng Maynila. Binuksan niya ang coat at tinitigan ang kapirasong sulat na tinago niya sa bulsa. Natagpuan ng pulis ang sulat sa guho ng bahay ni Lola Enyang kasama ang lumang litrato ng pamilya. Malabo ang sulat pero nababasa pa. "Rico, kung malaman man ng mundo ang lahat balang araw, pakisabi sa anak kong si Samuel. Pinatawad ko na siya. Gusto ko lang malaman niya na ang dugong iniinom niya sa buong panahong ito ay hindi paghihiganti,
kundi dasal ng isang inang gustong matauhan ang anak niya. Lola Enyang. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Rico. Tinupi niya ng maingat ang sulat at tumingin sa langit. Sa wakas, Nay, alam na ng mundo. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Rico sa palengke ng Laguna, kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik na ngayon ang palengke. Sarado ng tabla ang pwesto ng karne ni Lola Enyang. Pero sa dingding sa likod nito, may nagsulat gamit ang pulang pintura. Karneng karma. Huwag kalimutan ang amoy ng dugo. Matagal na tumayo doon si Rico, ini-imagine si Lola Enyang na nakangiti habang nagtitimbang ng karne gaya ng dati. Sa isip niya, malinaw pa rin ang boses ng matanda. Sariwang karne, nak, sariling hiwa, mainit pa. Pero ang natira na lang ay alaala ng amoy ng lupa at etso ng mga hakbang sa pagitan ng mga bakanteng kiyos. Dumating si Tommy na may dalang-dalawang baso ng kape galing sa tindahan sa harap. Parang sementeryo na ang palengke ngayon, mahina niyang sabi. Tipid na umiti si Rico. Baka kailangan talagang maging ganito. Dati bumibili sila ng karne dito, ngayon pumupunta sila para magsisi. Pagdating ng gabi, nakaupo si Rico mag-isa sa bangkong kahoy ng pwesto. Binuksan niya ang laptop at sinulat ang huling tala. Ang Laguna ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa taong nawawala sa landas. Tungkol sa lola na nagbenta ng karne hindi para sa pera, kundi para ipatupad ang hustisya sa sarili niyang paraan, tungkol sa anak na naligaw dahil sa uhaw sa kapangyarihan at tungkol sa akin, ang saksi na sumusubukang isulat ang lahat bago makalimutan ng kasaysayan. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop, tinitigan ang paligid ng palengke na ngayon ay nailawan na lang ng malamlam na ilaw ng poste. Sa malayo, narinig na umaalingaw ang tunog ng dasal sa gabi. Bumulong si Rico ng mahina. Pahinga ka na, Nay. Enyang, natikman na ng mundo ang karma mo. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang isang balita sa international portal. Na-nominate si Rico Pranata para sa World Journalistic Courage Award. Pero nang hanapin ng foreign journalists ang kinaroroonan niya, nawala na si Rico. Ang huling nakakita sa kanya ay si Tommy. Sabi niya, umalis si Rico ng bahay dala ang maliit na bag, notebook, at sulat galing kay Lola Enyang. Mula noon wala nang nakakaalam kung nasaan siya. Pero sa maliit na editorial room sa Maynila, may isang anonymous letter na dumarating buwan-buwan na may parehong sulat kamay. Hanggat may taong may lakas ng loob na isulat ang katotohanan, hindi magiging ganap na bulok ang mundo. Samantala, sa Special Detention Center sa Maynila, nakaupo si Samuel Arifin habang tinititigan ang litrato ng ina niya. Gabi-gabi, nakakarinig siya ng malabong boses sa isip niya. Malambing na boses na tumatawag sa pangalan niya. Samuel, kumain ka na, nak. Sariwa pa ang karne. Tinatakpan niya ang tainga, nanginginig sa takot. Pero hindi tumitigil ang boses. At sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang ang boses na iyon ay hindi lang halusinasyon. Buhay na karma iyon. Nagkatawang karne na dati niyang kinakain mula sa dugo ng sarili niyang ina. Ilang buwan ang lumipas, sa maliit na burol sa labas ng Laguna, nakatayo ang simpleng lapida na may nakasulat na Lola Enyang. Ina ng mga nagugutom, saksi ng mga makasalanan. Sana maalala ng mundo na bawat karne ay may kwento. Sa ilalim ng langit sa dapit hapon, isang uwak ang lumipad ng mababa sa ibabaw ng lapida, dala ang malabong tunog na parang bulong ng nakaraan. At sa malamig at tahimik na hangin ng Laguna, narinig ang huling pangusap na umalingaw ng mahina. Kinain nila ang karne niya, pero karma ang tumunaw sa kanila.